Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Ma'am Venus, Ma'am Gloria, and Kuya Wax. Mga nakikita ko po sa comment section. Maraming salamat po sa inyong suporta. Now, tutuloy po natin yung ating series about giving yourself fully to the work of the Lord. At yung pag-uusapan po natin, matatagpuan po sa Luke chapter 3 verse 10 to 14. Ito po yung mga tao na enkwentro niya si John. Si John po nangangaral ng ebanghelyo ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At sinasabihan niya yung mga tao, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Otherwise, you will perish. Mapapahama kayo kung hindi kayo tatalikod sa inyong mga kasalanan. Yung palakol, nandyan na. Anda na kayong putulin at itapon sa apoy. So, yung tanong ng mga tao, sabi po rito, what should we do then? Anong gagawin namin? The crowd asked. John answered, anyone who has two shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Mga tax collectors naman yung mga dumating. Sabi ni John the Baptist, don't collect any more than you are required to, he told them. Then some soldiers asked him, what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Makontento kayo sa inyong mga sahod. So, merong tatlong klaseng pumunta kayo dyan, no? Yung crowd, yung mga tao, tax collectors, at mga sundalo. So, hindi ko na po babasahin sa Tagalog. Ito po yung katuroan natin ngayong umaga. Number 1, the gospel of the kingdom is disruptive. Ang pinapangaral po ni Jesus Christ, ni John the Baptist, yung paghahari ng Panginoon, dumating na dito sa lupa at sasakupin na ang buong mundo. At yung mga bansa, mapapasa ilalim sa pagkapanginoon ni Jesucristo. So the gospel of the kingdom is disruptive. Pagpasok ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, babaguhin niya talaga yung buong mundo. Sisimulan niya sa mga tao na magsisisi sa kanilang mga kasalanan at magpapabago sa Diyos. Pag sinabi po nating disruptive, isipin niyo po yung mundo nasa ilalim ng paghahari ni Satanas, sitting pretty si Satan, sa kanya lahat ng mga bansa, pinaghaharian niya lahat ng mga bansa, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tuwan-tuwa si Satan, and then suddenly Jesus Christ came. Pagdating ni Jesus Christ, dala-dala niya yung paghahari ng Diyos dito sa lupa. Disruptive. Talagang niyayanig niya yung buong mundo. At handang-handa ang Panginoong Jesucristo baguhin ang buong mundo at sakupin ang mga bansa na dati ay nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas. Pangalawa po, the vision of the kingdom is to fill the whole world with kingdom citizens. Ibabalik talaga tayo sa Genesis chapter 1 kung saan ang anak ni mga lahi ni Adan at Eva ng mga bansa na manggagaling sa kanila ay mga mananampalataya at sumasamba sa Diyos. Pag isa-summarize ko po yung mga hope or dreams or mga pangitain, mga vision ng mga propeta sa Bible, ang lagi nilang nasa isip, someday all the nations will bow down before the Lord, before God, before the Messiah Jesus Christ. Alam niyo po, yung nations, yung salitang nations, yung ethnic groups, magsasawa ka, punong-puno yung Psalms, mga salmo, hanggang sa mga lengguwahe ng mga propeta. Pag binilang mo, magsasawa ka kabilang. Ang lagi lang nilang sinasabi, yung mga bansa maglilingkod sa Diyos. Kaya pagdating ng Panginoon Jesucristo, ganun pa rin yung lumalabas sa bibig ni Jesus Christ, disciple the nations, teach them to obey everything I've commanded you. Kasi ang plano talaga ng Diyos, yung kaharian niya, sakupin ang mga bansa sa mundo at gawin silang kingdom citizens. Now, anong mangyayari pag kingdom citizen ka? Paglilingkuran mo yung Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Point number 3 natin. All citizens of the kingdom are full-time servants of King Jesus. Lahat po ng citizens of the kingdom. Paano mo malalaman na citizen of the kingdom ka? Pag nanampalataya ka kay Jesucristo bilang hari ng iyong buhay, siya yung hari mo, then you will become citizen of His kingdom. Ito kasi yung malaking kasalanan ng church, no, ng Christianity. Yung kingdom of God, ni-reduce nila sa church building. At kung ano yung mga ginagawa doon sa loob ng church building, yun lang yung paglilingkod sa Panginoon. Sa history ng Christianity, makikita mo yan, obvious na obvious. Alam niyo po ba yung salitang kingdom sa Greek, sa Bible, sa New Testament? Yung kingdom po, pakinggan niyo po ito mabuti yung kingdom sa Greek ay basileia. Ang ibig sabihin niya, basileia tuteu. Ibig sabihin, kingdom of God. Now, kapag pumunta ka sa isang malaking church building, no, kahit sa history ng Christianity, patayo sila ng patayo ng mga church building. Ang tawag nila doon, basilica.
Para bang yun ang kaharian ng Diyos, ito yung kaharian ng Diyos, naging church building. Samantalang ang kaharian ng Diyos, napakalawak. Kahit outside of the church building, pwede kang maglingkod sa Diyos kasi parte ka pa rin ng kaharian ng Diyos. All citizens of the kingdom are full-time servants of King Jesus. Now, dito po sa mga talata natin, pansinin po nating mabuti, no? Ito yung mga taong nakaengkwentro ng gospel of the kingdom. Una po, crowd. Lumapit sila kay John the Baptist. Willing sila, handa silang magpasakop sa paghahari ng Diyos. So sabi nila, anong dapat namin gawin? Tingnan niyo po yung crowd, tax collector, tsaka mga sundalo. Hindi po sinabi ni John the Baptist dito, okay, parte na kayo ng kaharian ng Diyos, mag-quit na kayo sa inyong mga trabaho kasi ang paglilingkod sa Panginoon ay mga ginagawa lang sa loob ng church. Mga church ministries lang, mga mission work lang, preaching, evangelism, yung choir. Hindi sila pinag-quit ni John the Baptist eh. Sa halip, tinuturuan sila kung paano maging mamamayan at servant, tagapaglingkod ng Panginoon sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, mas malawak pa ang kaharian ng Diyos kaysa sa Basilica Church Building na ina-attend natin during Sunday. So sabi po rito, sabi ni John the Baptist dun sa crowd, ito yung mga business people siguro during that time, no? Kung kayo, may yaman kayo, tumulong kayo sa inyong kapwa, dalawa damit mo, mag-share ka ng damit mo. Ang dami mong pagkain, ibahagi mo sa iba. That's how to become citizens of the kingdom. Yung mga taga-BIR naman, lumapit kay John the Baptist, mga tax collectors. Anong sabi ni John the Baptist sa kanila? Magpastor kayo, hindi naman eh. Ang sabi ni John the Baptist, don't collect any more than you are required to. Kasi paglilingkuran mo ang hari ng mga hari, ang Panginoong Jesucristo, doon sa BIR, doon sa departamento na yun. Tax collector to eh. Pero sabi dito, don't collect any more than you are required to. Huwag kang humingi ng mga lagay-lagay. Huwag kang mag-under the table. Be honest sa iyong trabaho. Kaya nga, meron akong isang gustong i-share dito, Ito yung nakita ko sa Tacloban na nakikita ko rin sa ibang mga probinsya. Sabi dito, be honest even if others are not, even if others will not, even if others cannot. Yan po yung citizen of the kingdom. Yan yung naglilingkod sa Panginoon ng Panginoon, sa hari ng mga hari sa BIR bilang tax collector. Yung sumunod naman na lumapit kay John the Baptist, mga PNP naman, taga PNP, AFP, Navy, mga sundalo. Sabi dito, then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Makontento ka sa sahod mo, huwag kang magbenta ng baril sa mga kaalaban. Huwag kang mag-extort, yung extortion, huwag kang mam-blackmail ng mga tao at kuhanan sila ng pera, makontento ka sa sahod mo. So kung alam niyo po kung sa panahunan natin ngayon, nandyan si John the Baptist, nangangaral ng kaharian ng Diyos, ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Pipilahan po siya ng mga tax collectors. Susundan na ng mga mga taga AFP, PNP, susundan ng mga taga customs, susundan ng mga business people. Pipilahan talaga si John the Baptist at ang tanong, anong gagawin namin bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos? At ang sagot po sa tanong na yan, all citizens of the kingdom are full-time servants of King Jesus. Kahit ano pang ginagawa mo, nasan larangan ka, naglilingkod ka sa Panginoon, Jesus is King, Jesus is Lord. At kailangan maging Panginoon sa Jesucristo sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya po dito, meron tayong, gusto ko lang ipakita sa inyo to, Pati ba, pag fishball, pwedeng pumila kay John the Baptist at anong dapat kong gawin, John the Baptist? Alam niyo, sasabihin lang ni John the Baptist sa mga nagtitinda ng fishball, ayusin mo yung pagtitinda mo, siguraduhin mong malinis yung mantika mo, palitan mo, siguraduhin mong malinis yung iyong mga sausawan. Kasi si Jesus, Panginoon, hindi lang ng BIR, hindi lang Panginoon ng AFP, hindi lang Panginoon ng mga businesses, hindi lang Panginoon ng gobyerno, hindi lang Panginoon ng eskwelahan, Panginoon din siya ng pagtitinda ng fishball. So, this is how to become citizens of the kingdom. Na itong tao na ito, kahit nagtitinda ka lang ng fishball dyan sa kanto ng Antipolo, naglilingkod ka pa rin sa kaharian ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos mas malawak pa sa basilika o sa mga church buildings. All citizens of the kingdom are full-time servants of King Jesus, kahit fishball vendor ka. Kaya wag nating lalangin yung fishball vendor na Christian.
Kasi fishball vendor yan sa kaharian ng ating Diyos. Ikaw ba, yaya ka, kasambahay? Kasambahay ka sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. Kasambahay ka, ang pinaglilingkuran mo, hindi yung boss mo, kundi yung Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Isipin niyo po kung ganito ang perspective natin, lahat yung buong mundo mapupuno ng mga taong sumasambat, dumadakila sa ating Diyos. At lahat ng perspective, we are serving the Lord Jesus Christ. Kasi yung kaharian ng Diyos, wala doon sa four corners of the church building. Kasi yung kaharian ng Diyos, sakop lahat. Gaganda po talaga ang mundo. Ito yung mensahe natin sa mga politicians. Ito yung mensahe natin sa lahat ng mga tao, maliliit man o malaki, ma-impluwensya man o hindi. Jesus is Lord. At lahat ng ginagawa natin ay dapat sa ilalim ng pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang application po, number 1, demolish the idolatry of money. Ang pinakakalaban po ng Diyos pera. Kaya po dito sa Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Para bang yung pera katumbas ng Diyos? Kasi nga yung pera, Diyos. Tingnan niyo po rito sa mga talatang ito. Ang issue po dito, pera eh. Etong crowd na to, yung iba rito mayayaman, may dalawang damit, mas maraming pagkain. Itulong mo sa iba, huwag mong sakimin. Tax collector, issue rin niya pera. Huwag kang mangolekta ng higit pa sa dapat mong kolektahin. Yung mga sundalo, pera pa rin ang issue. Don't extort money. Huwag kang mang-blackmail para lang sa pera, makontento ka sa sahod mo. Demolish the idolatry of money. Kailangan natin ng mga Kristiyanong politicians, Kristiyanong mga leader dito sa ating bansa na magsasabing si Jesus ang Panginoon, hindi pera. Kahit yung fishball vendor, kailangan yun din ang sasabihin niya. Kaya ako nagpapalit ng mantika, kahit hindi ako masyadong kumita ng malaki. Kahit na yung mga sausawan ko lagi kong pinapalitan. Kahit hindi na ako kumitang malaki, hindi ko pagtatagalan ng 1 linggo yan, sinasawsaw pa ng mga tao. Bakit? Kasi money is not God. Money is not my master. Jesus is. Kaya isipin yung mabuti kung ikaw bibili ka sa ganitong klaseng vendor, no? Pabili nga ng fishball, ang ganda ng mantika mo, laging malinis Tapos ang sasagot ng vendor sa'yo, okay lang sa akin kahit hindi kumita ng malaki. Because money is not my master. Jesus is. Isipin mo yung ganong sagot. Kahit yung mapapabili, masisinok eh. Magiging Christian eh. Kasi tinuturuan mo sino ba si Jesus Christ. Paano ba nagiging Panginoon si Jesus Christ sa pagtitinda ng fishball? Yan po ang favorite question ko eh. Sa lahat ng mga estudyante, who is Jesus in your course? Sa career na pinipili mo, who is Jesus in architecture? Who is Jesus in engineering? Who is Jesus in information technology? Who is Jesus in food tech? Who is Jesus in politics? Dapat si Jesus ang Panginoon ng lahat. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Pangalawa po, serve God wherever we are. Again po, ang kaharian ng Diyos, yung Basileia Tutiu, the kingdom of God, mas malawak pa sa mga church buildings. Hindi mo kailangan maging musicians, hindi natin kailangan laging kumakanta para paglilingkuran si Lord. Ang paglilingkod natin sa lahat ng ating mga ginagawa, wherever we are. Kaya kahit yaya ka na sa isang bahay, isipin mo, yaya ka sa kaharian ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Alagaan mo mabuti yung inaalagaan mo. Kasi yung inaalagaan mo sa Panginoon yan. And you have to do it under the Lordship of Jesus Christ. Serve God wherever we are. Kung ang Panginoong Hesukristo ay hari ng food technology, you're a food technologist. Sa dinedevelop mong product, si Jesus ang naghahari dyan. Mas pipiliin mo na, di bali ng kumita ng kaunti, basta healthy yung ibibigay ko sa mga tao. Why? Because money is not my Lord. Money is not our master. Jesus is. Kaya sa Panginoong Hesukristo, hari siya kahit sa pagde-develop ng pagkain. Chef ka sa kaharian ng Panginoon. Janitor ka sa kaharian ng Panginoon. Mga kapatid, serve God wherever we are. Pangatlo po, give ourselves fully to the work of the Lord. Ang work of the Lord, again, hindi lang yan tuwing Sunday, kundi Sunday, every day. Sunday to Saturday, every day. Give ourselves fully to the work of the Lord. Kahit ano pang ginagawa natin yun under the Lordship of Jesus Christ. At ginagawa natin yun sa kaharian ng ating Panginoon. Now, para po sa ating discussion, why is it important to know that the gospel
makes us full-time servants of the Lord. Bakit importante na malaman natin na full-time tayo lahat sa paglilingkod sa ating Panginoon? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, I praise you because the gospel of the kingdom is holistic. It saves us from our sins, and it transforms us into full-time servants of King Jesus wherever we are, wherever we go. Thank you because we have all the opportunities to serve you. We can serve you in our houses, offices, schools, coffee shops, factories, groceries, hospitals, and even in government offices. Father, I give myself fully to the work of the Lord. Use me to advance your kingdom. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa ating devotion, si Sir Jerry V. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.